Mahigpit pero makatao. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Kaninang umaga ay ininspeksyon ng Pangulo ang mga na-recover na bilyong-bilyong pisong halaga ng mga floating shabu na agad niyang ipinasisira. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa layuning matuldukan ang iligal na droga sa bansa, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasawatang iligal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ito ang mga droga na narecover ng mga mangingisda sa katubigang sakop ng bansa, partikular sa Masinloc, Zambales, Bolinao, Pangasinan at sa Santa Pracedes, Santa Ana at Claveria sa Cagayan. Ang naturang mga floating shabu ay nagkakahalaga ng 8.87 billion pesos. Kasama na rito ang mga illegal drugs na nasawata naman sa iba't ibang operasyon ng PDEA na nagkakahalaga ng 609 million pesos. So, ito lahat ang which is the largest drug haul in the history of the Philippines so far for this last 6-month period. Lahat-lahat ay in the last 3 years we have been able to interdict 62 billion pesos worth of methamphetamine na nahuli natin, which is the largest considering the time that we are putting it under the 3 years lamang. Giit pa ng Pangulo, malaking bagay na napigilan ng pagbaba ng mga iligal na droga sa mga komunidad dahil naiwasan anya na may malulong sa paggamit nito at tuluyang masira ang buhay. Bukas nakatakdang sirain ang mga nasakoteng kontrabando sa Capas Tarlac. Kaya pinatitiyak ng Pangulo ang maayos na disposal ng mga ito, lalo't may mga insidente raw kasi dati na hindi lahat ng nahuhuling iligal na droga ay sinisira. Sisiguruhin naman daw ito ng PDEA. Kasi ang pilferage ay mangyayari doon sa seizure, doon sa pagkuha and before yung inventory on site. Doon ka pwedeng magkaroon ng pilferage. Kaya sa PDEA, we always conduct our operations with other law enforcement agencies para magkaroon kami ng transparency and check and balance para mawala yung possibility ng pilferage. Muli namang inatasan ng Pangulo ang mga otoridad na patuloy na supilin ang iligal na droga nang hindi gumagamit ng dahas. Patuloy daw na ipatutupad ang bloodless drug war ng pamahalaan na ayon sa Pangulo ay nakikitang epektibong paraan. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Number one, mas pinapatibay natin ang ating prevention. Tapos, mas pinapatibay natin ang ating rehabilitasyon. Pag nasabit na sa droga ang tao, tinutulungan natin na mabitawan niya yung bisyo na yan. Kabilang din sa pinatututukan ng Pangulo ang paghuli sa small-time drug dealer na dahilan ng paglipanan ng droga sa mga komunidad, na siyang dahilan kung bakit iniatas na ng Pangulo ang mas pinalawig na presensya at police visibility sa mga lansangan. So, that is what we are continuing to do. We are hitting the drug trade at the highest level and at the lowest level. And we are beginning to see some measure of success. Kaya ipapagpatuloy natin ito. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein. And I think we are beginning to see the good effects of that new policy. Ipinunto naman ng Pangulo ang kahalagahan ng kooperasyon ng publiko at ng komunidad sa kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.